okay ang health card dito. Ayan. Siyempre pag dumating kayo dito, ang una sa aasikasuhin natin magkaroon ng health card. Ayan. Dahil pag wala tayong health card or health number, kung tayo ay biglang magkasakit at tayo ay pupunta sa emergency sa hospital, pag wala pa tayo alis muna kakagising lang. Okay, maghanap muna ng mga kain at magkape muna. Ganda ang panahon ngayon, maganda ang panahon guys. At plus 24 pero mahangin. Ayan. Ayan, drive muna ako guys. Ayan. Ito na naman ang araw ng Miyerkules. Ayan, ang oras ay 11 ano. Ayan. Ang oras ay 11:38. Ayan. Drive muna tayo. Ayan guys. Si ano yan Larry. Ayan. Dati kong sa dati kong trabaho. Sarado pa rin itong aming bandang kanang itong 4th Street yan sa downtown. Mainit na panahon. Gising ako, masarap magkape guys. Gusto ko talaga, nasanay na ako magkape. Ito yung hotel dito na nakailang palit na ng pangalan. Ayan. Dati Super 8, tapos pinalitan ng Hotel Esteban, and then ngayon pinalitan na naman, ay benta na naman, iba na naman ang may-ari. Naging Ramada Hotel. Ayan. Ramada or Ramada Hotel. Ayan. Pa yung pinalitan. Nung si CJ, yung aking anak na babae, nung nag 1 year old siya, dyan siya nag-celebrate. Dyan namin inano yung kanyang unang birthday niya ni CJ nung siya ay 1 year old. Ayan. Super 8 pa yan yung pangalan ng hotel na yan. So ay magkape muna, tanghali, tapos magkakape pala. So kahit tanghali talagang gusto ko ng kape. Ganun talaga. Buti hindi ganong yung ngayon.
Hi, large 2 milk, half sugar. Large 2 milk, half sugar, okay. Thank you. Okay, do that. Ay, nakakatawa. Sabi pa naman nung ano, kainit-init daw, bakit daw kape. Sabi ko kakagising ko lang kasi. Nasanay na talaga ako magkape ng ano nung pagkagising ko. Ayan. Hinahanap-hanap na talaga ng panlasa ko yung ano, yung bago ko kumain or may bago kumain ng kung ano man. Gusto ko talaga na una muna yung kape muna. Ay, kaya sabi ko kakagising ko lang kasi, kaya talagang kape ang unang hinahanap ng aking panlasa. Ayan. Yan o, parang sabaw lang kung humigop. Alright. Okay. Tapos may hinahanap akong makainan. Hindi ko pa alam kung ano. Baka doon sa Wayne, doon sa Chinese restaurant dyan na ano, na may ano, maya pero nawala yung gutom ko, so hahanapin ko pa kung anong oras ako makaramdam ng talagang gusto ko na kumain, gutom. So sa ngayon kape lang muna ako guys. Bali ito yung Fifth Avenue, Fifth Street. Ayan, Fifth Street to. Pabalik na ako kung saan ako nanggaling, dahil may ginagawang may construction dyan sa pinaka main, dyan sa pinaka ano, sa Fourth Street, may ginagawang construction kaya hindi makadaan. So ito, yung release kung saan dyan dumaan si ano yung train, yung steam, yung train na ano, nag-ikot mula rito papuntang Amerika, Mexico. Yan, kaka-upload ko lang yun nung mga second to the last na ano na aking upload. Yan. Tayo ng train, itong crossing na to ng rail crossing dito naman. Ganda ng panahon niya yan, windy siya kahit kahit plus 24, windy siya. Tayo ng matambayan. Tayo ay gusto magkape. Dahil kakagising ko lang talaga guys. Yan. Parang may mga nakapark dyan. Naglalaro. Ayan, may mga bata dyan sa may playground. Ayan. Tayo sa may tangke ng Esteban, water tank. Pero ano na lang yan guys, artifacts na lang daw yan. Artifacts na lang daw yan, hindi na talaga ano yan, walang laman na tubig yan, artifacts na lang yan. Kumbaga yan yung signature ng Esteban, yung tangke na yan. Yan.
may mga bata bandang doon sa kabila lalaro. Ayan, alright, kape. Ito na yung aking kape. Ayan, tambay dahil naka 10 days akong bakasyon, walang trabaho. At 6 doon ay talagang pinaka day off ko dahil sinandwich ko yung aking may pasok na 4 na araw. Bali ang nangyari kaya may 10 days akong pahinga dahil after nung last week na pumasok ako, after nung 3 araw na day off, tapos 4 na araw na sunod-sunod na pasok, tapos 3 araw na naman na day off. So nabuo yun ng nabuo siya ng 10 araw, kaya 10 araw tayong pahinga. Bali pangatlong araw na to. At sa 10 araw na yon, kasama na doon yung taon na may appointment ako sa doctor and sa aking every 3 months na blood works ko. Ayan, dahil every 3 months kasi minomonitor yung aking sa diabetes. Ayan, sa diabetic na kailangan bantayan. Ayan, pero hindi pa naman ako diabetic, yun nga lang, nasa dulo na ako, nasa dulo. Ayan, so isa na lang na guhit, talagang diabetic na daw ako. Kaya yun, minomonitor every 3 months, kailangan kong bumalik at magpasuri. Kaya so kinuhanan tayo ng 4 na tube ng ating blood works. So yun na yun yung kahapon. And then sa 10 araw na yon, meron din na inaantay ko lang, may mga pasok pa tong kasama ko dito, mga anak ko. So pupunta rin kami ng Regina and meron din kaming ibang plano pa kung saan pwedeng mamasyal bago matapos ang 10 araw na pahinga na parang bakasyon ko. Ayan. So guys, mag-highlight lang tayo dito sa mga kababayan natin, mga idol. Ayan. Gusto ko lang gawin na highlight na dito sa Canada, dito sa amin, halimbawa yung may mga kababayan tayong gustong pumunta dito, o kaya may mga kababayan tayong parating na rin dito. Ayan. Sana maganda, sana may mag-live ako or kaso ayan, saka na lang siguro para sa mga kababayan o kaya mga immigrant na parating dito, kaya ongoing yung kanilang mga papers na pupunta dito sa Canada, lalo na dito sa aming probinsya dito sa Saskatchewan. Ayan, Saskatchewan para sa hindi pa nakakaalam, ang probinsya ng Saskatchewan ay napakalawak po. Bali 2.4 ng Pilipinas ang size. 2.4 ng Pilipinas, kasing laki po ng aming probinsya dito, ng aming probinsya ng Saskatchewan. Ayan, imagine halos 3 Pilipinas ang size ng probinsya, isang probinsya lang dito sa Saskatchewan. Ayan guys, magano na lang tayo sa let's say sa mga taong, mga kababayan na gustong magtanong ano ang healthcare dito. Ayan, magandang mga katanungan yun para sa mga emigranteng parating dito. Kumusta ang healthcare dito? Yan, total yun na rin yung umpisahan ko, at kahapon nagkaroon ako ng blood works. So yun na lang ang ating i-share. Ayan, so madali lang dito guys. Dito pag tayo ay naninirahan sa Saskatchewan, okay ang healthcare dito. Ayan, syempre pag dumating kayo dito, ang una sa aasikasuhin natin, magkaroon ng health card. Ayan, dahil pag wala tayong health card or health number, kung tayo ay biglang magkasakit at tayo ay pupunta sa emergency sa hospital, pag wala pa tayong health card ay talagang sagutin natin yung sarili nating expenses, sarili nating gasto yon. So malaki ang gasto pag wala tayong health card. So kaya yon, napakahalaga ng health card. And then dito after ng health card, hanap din tayo ng family doctor para pag kung tayo ay may karamdaman, pwede tayong pumunta sa
family doctor natin at hindi na tayo maghahanap pa. Usually na-experience ko yan nung wala pa akong family doctor. Pumunta lang ako, tumakbo lang ako sa may emergency, tapos nag-antay, pre-nasis nila hanggang sa maging turn ko na, kasi naka-line up kasi yan, nakapila yan pa isa-isa, so may katagalan. Kaya maganda yung may family doctor na tayo. Ayan. And then pangatlo, madali lang dito pag tayo ay pumunta sa doktor, may mga tayo, may yung health card natin, covered siya ng health card natin, wala tayong babayaran at susuriin lang nila, magre-register lang tayo sa kanilang counter, at kung ano man yung gagawin, let's say x-ray, ECG, blood works, or CT scan, or MRI, sagutin po ng ating health card ng Saskatchewan health card. Yon. So yun po yung ating mga unang may share ko lang. Ayan, habang tayo ay nagkakape. At syempre makakatulong na rin guys yung ating mga, halimbawa tayo ay may mga trabaho na dito, nung dumating tayo may trabaho, tapos yung ating company ay may meron pa tayong mga insurance. Tulad ko, gagawin ko na lang example guys, yung sa akin, meron akong Canada Life. Marami po yun, maraming kategorya kung ano po yung aking pwedeng ma-avail, tulad ng prescription 100%. Halimbawa pumunta ako ng doktor, rinisitahan ako, binigyan ako ng prescription, halimbawa $50, dahil meron akong Canada Life na provided ng aking company, sagutin po yon, papakita ko lang yung aking Canada Life number, 100% po yan, wala akong babayaran. Then meron na rin doon yung sa eye, yearly po yon. Optical, sagutin po din yun ng Canada Life. Eye exam, tapos sa drugs 100%, eye exam, tapos sa dental meron po akong 2,000 yearly. So kailangan po magamit ko yun within a year, sa loob ng isang taon, para mapakinabangan ko po yung isa sa binigay sa akin na pribilehiyo ng aking company ng Canada Life. Ayan. So isa lamang pong example yun guys. Ayan. So siguro dito na lang muna magtatapos yung aking pag-share, at dahil ako po ay nagkakape lamang, wala po sa isip ko na aabot ako sa ganito na mapatambay dito habang nagkakape. So yun lang po muna guys. Ayan. Ito tayo. Ayan. Sa labas namin. Mahangin. Ayan. Nagluluto tayo ng chicken. Ayan. Sabi nga ni Diwata, sikat na siya sa Pilipinas. Imbis ng chicken daw. Chicken. Ayan, ayan. Adobo sa gata guys. Na-miss ko kasi yan, magluto ng adobo sa gata. Ginisa ko muna siya. Tapos may kaunting soy sauce. Tapos of course vinegar. At sinimmer ko siya ng ilang minuto, tapos ayan, tapos dinagdagan ko ng mantika. Ayan, pamamantikain ko ito. Ayan, ito yung ating version ng adobo sa gata. Ayan, chicken. Ayan, adobong chicken sa gata. Ayan, mamantika yan guys. Yan, kumbaga hininaan ko lang yung lakas ng ating kalan. Ayan. Ayan. Sikat na kayo si Diwata, ano? May nag-message sa akin na kaano-ano ko daw si Diwata. Yung pala, sabi nung kaklase ko, Balbuena daw, kung kaano ko daw. Yan. Sikat na siya sa Pilipinas si Diwata. Ayan. Yan, Diwata, pinsan daw kita. Sana idamay mo ko sa kasikatan mo. Ayan. Ayan, dahil pinsan daw kita yung nagbibiro. Ayan. Alam mo naman sa Pilipinas,
ang daming magkakaparehas ng apelyido. Pero hindi kita pinsan, ano. So ito na yun guys, yung aking linulutong chicken. Ayan, nagmamantika na. Ayan. So nagbago nga pala yung isip ko guys. Imbis nang kumain ako sa labas, sabi ko magluto na lang ako. Ayan. Kasi nung pag-uwi ko, hindi pa rin ako nakaramdam ng gutom after kong magkape. Kaya ito na lang guys. Ayan. So ito na yung ating adobo sa gata guys. Ayan.